Ang title na ito ay The Magic of Chinese Revolution, ano? Na lalabas na Chinese evolution or Chinese mutation, ano? So bakit natin nasabi, ano? Gustong manipulahin ng China Bank, ano? At ng Chinese Chamber of Commerce ang history of Philippine Revolution, ano? So tulad ng ating nabanggit, pinalalabas ng mga inchik na iniwan ni Dr. Jose Rizal, ano? Yung kanyang mga magulang. Okay? Liit-liitan natin. Iniwan ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga magulang ay kay Domingo Lamco. Okay? Ganon ang nangyayari dyan. Iniwan ni Dr. Jose Rizal ang kanyang mga magulang kay Domingo Lamco. And then, iniwan din ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas sa bayan ng Binondo o sa bayan ng Binyan, Laguna, ano? So, ganyan ang istorya niyan. Okay? So, si Rizal daw, na naging national hero ng Pilipinas, ay iniwan niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga iniibig, no? Kay Domingo Lamco. Okay? Ang magiging problema nito ni Domingo Lamco ay bakit isinuko ni Dr. Jose Rizal ang buhay niya ay sa Pilipinas? Ano ang meron sa Pilipinas? Okay? So, ang gusto ni Domingo Lamco ay tawagin ni Rizal na si Domingo Lamco ay yung home and country ni Dr. Jose Rizal, ano? So, kanyang kataba mag-isip itong si Domingo Lamco. Okay, so dito natin makita na peke talaga ang history ng China Bank, ano? At kabilang siya sa revolusyonaryong kilusan ng Communist Party of China in the Philippines, ano? Okay? So, yan ang pinipiki ni Jose Maria Sison na pinalalabas ng Communist Party of the Philippines, ano? Na sila yung namatay dito sa paragraph 9, ano? At bakit sila namatay? Ay dahil sa bayan, ano? Sa bayan ng ancestors of Chinese, ano? So, pinalalabas ng mga inchik na sila yung under operation. Okay? So, ang ibig sabihin,
pinabaliktad nilang kasaysayan ng Pilipinas na dapat ay dahil si Rizal ay incheck, ay isuko ni Rizal ang buhay niya ay sa China. Ang problema ay hindi naman pwedeng magsimula si Dr. Jose Rizal sa China. Okay, dahil ang paliwanag ni Dr. Jose Rizal ay yung kanyang bansa ay hindi nagsimula sa dugo ng ancestors ng China. Dahil tinawag ni Dr. Jose Rizal na Eden ang lupain ng Pilipinas. So, sa makatuwid, ay hindi si Dr. Jose Rizal nagsimula sa dugo ni Domingo Lamco. Dahil ang ibig sabihin ng ang aking bansa ay Eden, ito ay enchanted land. Anong sinasabing Diyos? Okay? So yan ay enchanted land ng Diyos. So ang Diyos hindi pwedeng maging Chinese immigrant dito sa sinasabing Eden. Kasi ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, ipinaliliwanag niya na ang lupain ng kanyang bansa ay Diyos ang lumikha. Kaya tinawag niyang ito ay Eden. Ang ibig sabihin ng Eden ay short code ito na ikaw ay hindi pwedeng nagsimula ang buhay ay sa dugo. Okay? Nagsimula ang buhay mo sa isang lupain na nilalang ng Diyos. So, ibig sabihin ay nasa isang reality, makatotohanan. Ay pinaliliwanag ni Dr. Cesar dito ay tao kami na nilalang ng Diyos sa lupain ng aming bansa. Okay? Yan ang meaning niyan. At nagsimula kami sa lupain ito bilang kaluluwa. Kung kaluluwa kang nilalang ng Diyos, lilisan ka na kaluluwa rin. Ayun. Datapwat iiwan mo ang iyong katawang laman, sa iyong lupain. Okay, nandito yan sa paragraph 11, So, ang isang tao kapag lumilisan sa isang lupain ay iiwan niya ang kanyang alikabok sa lupain din ng Pilipinas. At hindi siya sisiping sa inchik, kundi ang kasiping niya pagkatapos niyang mamatay ay ang kanyang bansa, ang lupain ng kanyang bansa. Hindi sa enchanted blood of Chinese ancestry. So, maliwanag dito sa paragraph 13 na yung mga namatay, na nandito sa paragraph 14 na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na his childhood friend in the home now lost, ay itong mga kasama niya na nakipagdigmaan, dito sa paragraph 2,
nawalan sila ng buhay. Kaya sinabi ni Dr. Jose Rizal, hindi home now lost, dahil ang tinutukoy niya ay yung digmaan na kanilang hinarap, laban sa kaaway. Okay? So, kaya, ang naunang nagbigay ng buhay si Dr. Jose Rizal para sa bansa natin. Siya ang naunang nagbigay ng buhay. Pangalawa ay yung mga kasamahan niya na sa paragraph 2. So, kaya maraming nawala ang buhay dito sa paragraph 9. Ay dahil sa pagmamahal nila sa hindi kay Domingo Lamco, kundi sa sinasabing beloved country. Okay? At yung buhay nila, iniwan nila sa lupain ng kanilang beloved country. Okay? Makikita daw ang ating beloved country ay sa ilalim ng atmosphere. So imagine kung gaano kalaki ang atmosphere, ng bansang Pilipinas, 5 layers yan, 10,000 kilometers. Kung di tayo nagkakamali, ang taas niyan. So, hindi kayang akyatin ni Domingo Lamco yung atmosphere, para kunin yon at ihabilin sa bayan ng Binyan. And then yung bayan ng Binyan ay nakawi ng China Bank dahil kukunin nila yung lahat ng bayan ng Pilipinas dahil ang China Bank daw ang founding father, yung kanilang mga ancestors na immigrant ang founding father ng Pilipinas, So, sinasabi ni Dr. Jose Rizal na hindi immigrant, ang Diyos sa bansang Pilipinas, So, hindi siya isang immigrant. Siya ay ang Diyos na naghahari sa bansang Pilipinas. Okay? Hindi siya immigrant sa sinasabing Eden. Siya ay Diyos ng bansang Pilipinas. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta pikiin ang kasaysayan ng Pilipinas para mag-align ito sa history of Chinese ancestry, Kasi ang Pilipinas ay hindi history ng Chinese ancestry. Ito ay history tungkol sa lupain ng Diyos dito sa ating bansa. Okay. Ito daw ay lupain ng Diyos. Okay, andun yung Diyos. Okay. So, yun ay naka-interlock lahat. Kaya, hindi pwedeng balikuin ang Chinese ancestry. Na ito ay magkaroon ng relasyon tungkol sa history ng ancestors nila. So, dito pa lang, sabit na sila. Yung Diyos, na kung saan doon binigay ni Dr. Jose Rizal ang buhay niya sa lupain ng kanyang bansa, ay hindi niya iniidolo ang ancestry of Chinese. Sa mga tuwid, ay ang bansang Pilipinas lamang ang kanyang minahal at inidolo.
Kaya doon niya ipinagkatiwala ang parents at ang kanyang iniibig ay ipinagkatiwala nila ang kanila ni Dr. Jose Rizal ang buhay ng kanyang mga magulang ay sa Pilipinas lamang dahil ayaw ni Dr. Jose Rizal na pagharian ng Inchik o yung Pilipinas. Kaya ang sabi ni Dr. Jose Rizal, sa bansa na kung saan Diyos ang naghahari ay iniiwan ko ang aking mga iniibig at ang aking mga magulang. Kaya ganun din ang ginawa ni Dr. Jose Rizal. Iniwan rin niya ang kanyang buhay at ibinigay lamang ay sa bansa na pinaghaharian ng Diyos. Ganon. Upang ang Inchik ay hindi makapaghari. Okay, ganon yan. So, lahat yan ay naka-interlock. Kaya walang bayan ng Inchik. Hindi si Dr. Jose Rizal na sulat tungkol sa pagkabayani ng Inchik. So, malinaw na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ibinigay lang nila ang buhay nila ay sa home and country. So, sa madalit sabi, si Domingo Lamco ay hindi pwedeng tawaging by home and country ng Pilipinas. Imposibleng si Domingo Lamco ay maging home and country ng Pilipinas dahil 7,641 islands ang Pilipinas. Paano magiging tahan at bansa yan ng Pilipinas? So baka yung isang barangay lang sa Camarines Norte, puno na ang bahay ni Domingo Lamco. So yan ang epekto ng pamimiki ng history ng China. So, bahagi yan ng effort ng Inchik na gusto nilang baliktarin ang Pilipino sa kasaysayan. So, dapat maintindihan natin ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na marehiyo ng araw. Okay? Para may paliwanag lang natin. Ay walang iba kung hindi ito. Yung portion na yan. So, dito yung planeta natin. Ito yung araw. So, yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na region of the sun, of course, paliwanag natin, ay ito. So, yung region of the sun, hindi pwedeng yung Calamba, Laguna ang kinalalagyan ng region of the sun o yung Cavite. Kasi ang region of the sun ay elliptical yan. So, nasa ecliptic plane of the sun, doon gumagalaw yung Pilipinas kasama ng ating planeta. So, ganun. So, kapag gumagalaw ng ating planeta, ay kakaroon ka na sinasabing yung
Unang-una ay yung nasa paragraph 3. Okay? Kakaroon ka dyan na sinasabi, from the cloak of darkness. Yan. So, yan. From the cloak of darkness announces the day. Okay? And then, magkakaroon ka na heaven's newly born light. Okay? So, yan yung sequence, ano? So, sinasabi niya na yung origin of the sun ay nasa kalangitan. Okay? So, maliwanag na sinasabi ni Dr. Rizal na ang origin of the sun ay nasa kalangitan. At ang gusto ni Dr. Rizal makita diyan sa rehiyon ng araw, ano? Ay walang iba kundi ang kanyang minamahal na bansa. Ano? Okay. Yan. One day, gusto ni Dr. Rizal makita ang Pilipinas na tulad sa jewel of the sea. Okay? Okay, ano ba yung ibig sabihin na jewel of the sea? Ano? So, yun ay isang bansa na walang kapintasan. Okay? Kahit itingala mo sa sinag ng araw, ay totoo ang sinasabi ni Dr. Rizal. Ano? Okay? So, meron tayong apparent movement of the earth, the moon, and the sun, ang sinasabi niya. Kaya sabi ni Dr. Rizal dito, ni Dr. Rizal, let the moon see me. Okay? Let the dawn send its fleeting radiance. So, pinaliliwag dito ni Dr. Rizal, ano, ay dito pa rin sa region of the sun. Okay. Sabi pa niya ay, let the burning sun evaporate the rains towards the sky, ano? So, okay. So, ibig sabihin ay, nandito na yung pinag-uusapan natin, wala na dito although nandito pa rin, pero dito na niya sinasabi, ano? Okay? Sinasabi na ni Dr. Rizal yung seasons, ano? Sa region of the sun. Okay? So, walang pagbabago ang sinasabi ni Dr. Rizal, ano? Dito mo raw sa daanin mo man daw sa kalangitan mula sa kadiliman hanggang sa bukang liwayway, ano? Ay lilitaw at lilitaw rin ang bagong araw. O yan ang sabi ni Dr. Rizal. One day, makikita ng Pilipino, no, mula sa kadiliman, kahit sa liwanag ng buwan, ano, hanggang ang bukang liwayway ay muling magbigay ng kanyang sinag, ano? And then, lilitaw ang sinasabing sikat ng araw. So, ito yung sinasabi ni Dr. Rizal, ano? Walang sinisikatan ng araw dito na inchik. Ang sinasabi niya, sapagkat ang sinasabi ni Dr. Rizal ay
yung kanyang bansa ang makikita sa rehiyon ng araw. Okay? Okay. Nakikita diyan sa rehiyon ng araw ay lupain ng Diyos. Okay? So, ang Pilipinas ay lupain ng Diyos na ang Diyos ang nag-ahari. Ano? So, yun ang ibig sabihin na the Philippines is our lost Eden. Ano? So, yung translation ng Eden ay dito nagsimula ang kaluluwa ng mga Pilipino. Hindi mo pwedeng i-translate ang salitang Eden na diyan dumating ang buhay ng Pilipino bilang language ng Austronesian sa Taiwan o sa Malaysia. Ang salitang Eden ay ancient word. Ancient word yan na ginamit ni Dr. Jose Rizal para ipaliwanag na hindi mo pwedeng baliktadin ang ikot ng mundo na yung daigdig, o yung planeta natin every September, ay makikita mo sa North Pole or sa South Pole, So, pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal dito, itong sinasabing newly born light, na kahit na saan dumaan yung araw, ang Pilipinas hindi mo maaalis dyan sa rehiyon ng araw. Nasa rehiyon ng araw yan. Dito sa March, nandito siya. Lagi siyang nasa pagitan ng Tropic of Cancer at sa itaas ng line of equator, So, nandito siya. Month of June, So, June, nandito naman yun. Okay? So, hindi siya pinanganak mula sa isang inchik. Ang salitang Eden ay ipinanganak ako mula sa lupain ng isang bansa. Ano yung pwedeng sabihin na ako ay pinanganak sa lost Chinese ancestry. Kasi ang salitang Eden ay hindi tumutukoy sa ancestors ng China. Kaya nga tinawag ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas bilang beloved country. Hindi mo pwedeng tawagin na beloved ancestry ang Pilipinas na iniwan ni Dr. Jose Rizal ay sa Laguna. Pagkatapos makipaglaban ng giyera, sa Spain, iiwanan mo yung bansa mo sa beloved ancestry. Ang Eden ay hindi yan dugo ng isang inchik na diyan isinukong ni Dr. Jose Rizal yung buhay. Okay? Ang salitang Eden ay lupain. Okay? Isang lupain yan. Okay? Yan ang pinaglaban nila Dr. Jose Rizal. Okay? Hindi yan lupain ng Laguna o Binyan Laguna. Okay? Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, yan ay lupain ng Pilipinas. Okay? So, ganyan pag nagbabasa. Okay, lupain ng Pilipinas. Diyan niya iniwan yung kanyang mga magulang sa kanyang huling pamamaalam. Dahil ang lupain ng Pilipinas, Enchanted Land of Philippines, ay Diyos ang nag-ahari. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay sweet foreigner, okay, kaibigan ka man ni Dr. Jose Rizal, hindi mo pwedeng ipantay yung sarili mo doon sa Diyos. Hindi mo rin kayang ipantay yung sarili mo sa Pilipinas.
Dahil si Rizal nga hindi siya nakipantay sa Pilipinas dahil ayaw niya na mag-anyong Diyos, dahil hindi naman siya Diyos, kaya siya sumuko sa Pilipinas para ipadama na ang Pilipinas ay bansa ng ating Diyos. Kaya niya ipinaglaban ang Pilipinas hanggang kamatayan ay bansa ng Diyos ang Pilipinas. So, walang historic rights at legal title ang Inchik para angkinin ang lupain ng Pilipinas. So, maliwanag na hindi kayang i-divert ang history ng Pilipinas para i-convert ito na Chinese Revolution. So, nag-imbento ang Inchik. So, ibig sabihin ay mananakop sila. Hindi sila totoong immigrant, kundi mananakop. Dito sa paragraph 13, hindi ni Dr. Jose Rizal iniwan ang Diyos sa Chinese ancestor. At hindi rin naman niya iniwan ang Diyos sa Pilipinas. Hindi iniwan ni Dr. Jose Rizal ang Diyos. Iniwan ni Dr. Jose Rizal sa Diyos ang Pilipinas dahil pinaghari niya ang Diyos. So, hindi pwedeng pagharian ng Inchik ang Pilipinas dahil ang hari ay Diyos. So, yun ang kasaysayan ng ating bansa. So, nasa rehiyon ng araw ang Pilipinas. Wala sa Chinese village. So, ito ang ating kasaysayan. Na hindi pwedeng ito yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na newly born light. Dito sa paragraph 3. Okay? So, pag pumunta doon sa likod, yung araw, kakaroon ng panibagong liwanag, bukang liwayway hanggang sa lumabas yung sinasabing burning sun. So, pinaliwanag dito ni Dr. Jose Rizal na wala siya sa Chinese village o yung rehiyon ng araw ay pwedeng sabihin, kwento yan tungkol sa buhay ng sinasabing Chinese tawag dito, electricity o Chinese lamp o Chinese illumination. So, ano pwedeng sabihin na illumination lamp ng Chinese itong araw doon sa Laguna. So, maliwanag na hindi iniwan ni Dr. Jose Rizal ang kanyang bansa sa Calamba, Laguna, o sa Cavite o sa mga sa bayan ng Binson, sa Camarines Norte. So, iniwan ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas sa rehiyon ng araw at yung rehiyon ng araw at Pilipinas iniwan ni Dr. Jose Rizal sa Diyos. At yung mga magulang ni Dr. Jose Rizal iniwan sa ilalim ng atmosphere ng isang bansa. Andito sa paragraph 12. So, ito ang paliwanag ni Dr. Jose Rizal. So, itong mga taong ito, hindi yan dapat ang nakikita sa rehiyon ng araw. So, dahil yan, mga kung ano-anong ginawa nila, nakitulad kay Dr. Jose Rizal, at tinatanong kung
what the Filipino are worth dying and living for, ano? Pero sila pala yung dapat tanungin, ano? Kasi ito, si Aquino, namiki yan ng istorya ng Pilipinas, ano? Nagnakaw din sa yung sinasabing PDAP scam ni Janet Lim na pulis, ano? So ito, nanakaw din ito. Gagayahin yung kanyang tiyuhin, ano? At ito, pumunta noong September 1, 2011, at ginawa ng peking ancestor si Rizal doon sa Xiamen. Kaya may record si Rizal sa Xiamen na dinalan ni itong PDAP scammer, ano? So, nagpa-uso ng PDAP scam o yung Priority Development Project ay hindi nagsimula yan kay Aquino, no? Nagsimula yan kay Marcos, ano? Yung poverty project na sinasabi na itong si Luciutan ay naging crony and then nagnakaw sila sa World Bank ng $900 million, no? Para sa poverty project. Pero ninakaw yun, no? Ninakawan ang mga mahihirap. So, sa nakakita si Luciutan, isang mahirap sa Pujian, instant millionaire, ano? So, yun. Ganyan ang istorya niyan. So, ngayon, itong si Cory Aquino, kaibigan niya ito si General Yepe. Si Cory Aquino, of course, asawa ni Ninoy Aquino yan. Kaya nasan si Ninoy Aquino. Ayun. Si Ninoy Aquino naman ay inihalin tulad kay Dr. Jose Rizal. So, dahil si Dr. Jose Rizal daw ay taga Jinjiang din, ano? Malapit sa siyudad ni Leni Robredo, ano? So, yung asawa ni Robredo, ginawan din ng monumento at museum sa Naga at ginawang bayani, ano? Ito naman, lahat ng mga airport, parks, kalsada, ito, yung name ng kalsada sa buong Pilipinas, pinaglalagyan nila ng pangalan, ano? Walang pinagkaiba kay Emilio Aguinaldo, ano? Ginawan niya na bayan ng Pilipinas, tapos may mga college din yan, university, ano? At mga street na ginawa sa kanya, ano? Yung Robredo Museum diyan sa Naga, meron din silang istorya, no? So, ang mga NGK ay nagdo-drawing ng history ng Chinese ancestry, ano? So, yan sinasabing Democratic Front. So, iba pa yung sinasabing terrorism front ng Communist Party of China in the Philippines. Kaya nagpapatagban ng Pilipinas ay puro komunista, ano? At ang nagtatag niyan ay si Ninoy at si Cory, no? At yung sinasabing democratic socialism, ano? Pero bago yan itinatag ni Cory Aquino ay ipinaghanda na yan itong si Wenceslao Q. Vinsons kasi ito yung naging makabayan, father of activism din ito sa UP, ano? So, isang inchik din niya na katulad ni Joma Sison na pinalalabas nilang mangmang ang mga Pilipino, ano? Katulad nito, nagpanggap ito na, uy, sinisira na ng mga Pilipino sa Bicol yung monumento. Kaya lang hindi nasira yun dahil kung di dahil sa akin, pinigil ko yan, ano? So, ganyan ang inchik magpanggap ng martir, ano? So, ito naman si Cory Aquino at saka si Joma Sison, nag-rally sa EDSA noong 1986 at no to Filipino military terrorism, ano? Dito sa May Ultimo Diyos, ano? Hindi tinawag ni Dr. Jose Rizal na terorista mga Pilipino. Dahil ang pinagtatanggol dito nila Dr. Jose Rizal sa paragraph 9 at saka sa paragraph 2 ay hindi ancestors of China. Hindi lupain ng Chinese ancestor, kundi lupain ng Diyos. Hindi sila pumatay ng kapwa nila Pilipino, ano? So, ang unang pinatay nitong si
Emilio Aguinaldo ay yung Pilipinas. Hindi niya tinawag na ito ay Pilipinas, sa halip na tinawag niya ito na pangalan ni King Philip, ano. Pero ang ginawa nila ay, hindi naman daw ito dapat kay King Philip, dapat ito ay sa ancestors ng China na pumunta sa Laguna, ano. So dito sa sinasabi ni Dr. Rusi Rizal, hindi pwedeng gumalaw ang Pilipinas sa rehiyon ng araw, ano, naka-fix yan diyan. Hindi yan puwedeng maglakbay sa Cavite, then lilipat sa Laguna, then lilipat sa Camarines Norte, ano. So hindi totoo yung alay sa Diyos, alay sa bayan, dapat yan ay gibain, ano. Dahil yan ay bahagi ng revolusyonaryong kilusan ng paggagawa ng founding of New China, ano. So gagawan tayo ng set up tayo ng mga maling kasaysayan ng Inchik, ano. Katulad halimbawa nitong Chinese Garden ni Aimee Marcos, ano, o ang Chinatown ni Chinatown ni